Maupay nga takna sinirangan Visayas nga syudad han Tacloban. Live kita ina nga nababatian ha FMR Up nga nakikitan ha Facebook pages ng FMR nga PRTV Tacloban. Kaupod ang bugos nga puwersan PRTV News Team. Ako, Hijay Barion, nga naamang nagpapadangat ang mga presko nga magpasok nga mga notisya. Yan ang nga oras. Nga naton mga laray, uluhan. Pilipinas, diri mapapakyas ha Marcos Administration. Presumptive Vice President Duterte may panawagan nga igpapinig na itong pamumulitika. Iginduduso ni BBM nga uminto ha sweldo ng mga magturot-duhan nasod. Igin kalipay. 22 nga mga panibago nga kaso ang COVID-19. Nahipati. Price adjustment ha mga pangunang nga papliton. Igpapatuman na ha masunod nga mga adlaw sumalahad DTIA. Miyembro han NPA. Nagsurrender ha kinapundan Eastern Samar. Hulo sa ginpasalamatan ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iton mga naghatag hinsuporta ha iya naging kandidatura ha naglabay nga eleksyon. Kasumpahidi, iya ginpatapod ang pagbalo sin kaupayan para Pilipinas haylarom han iya administrasyon. Adong report ni Sylvia Abadingo. Nagsaad ang masunod nga administrasyon ha pangunguna ni Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga diri ni papakyason ng Pilipinas. Ilabi na ang sobra 31 milyon nga mga butante nga bumuto sa iya haton Mayo 9 tuig 2022 nga piniliay. Ha video vlog ni BBM malipayon nga iginpahayag ni Marcos aniya pasasalamat ha mga tawo nga bumulig tumapod nagpakita hin talento para ha BBM Sara Unit Sim campaign. Sa 31 million po na Pilipinong nagtiwala at itinaya ang kanilang suporta sa unit team ay hindi po masukat ang pasasalamat namin ni Inday Sara. Hindi sapat ang mga salita upang ipaabot sa inyo kung gaano kami nagpapasalamat. Ito lang ang aming maisusukli sa inyo. Hindi namin kayo bibiguin. Na sa ating pagkakaisa at pagmamahal sa ating bansa, tiyak sama-sama tayong bababa. Nagpapanunubra naman nga pasasalamat ni Marcos nga iya mga taga-suporta, mga personalidad nga nan iya pamilya, magina nagpaluyon niya kalampusan ha pangangampanya. Sumalakan BBM, dire daw sakto ang pulo nga pagpapasalamat ha katawhan nga tumuod ha iya nga gintayaan suporta para ha unit team sanglit babaluso naman ini hinmaupay nga serbisyo. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Kasunod itong pagtatapos sa eleksyon na nasod, nanawagan naman ang mga Pilipino, hi Presumptive Vice President Inday Sara Duterte, nga ipapinid na iton pamumulitika, ngantagan hinbugat iton pagbulig, para ikaw upay iton nasod, haylorom iton masunod ng administrasyon. Adto itong report ni Don Leandro Chu. May panawagan ni Presumptive Vice President Inday Sara Duterte ha katawhan nga undangon na itong pamumulitika yana nga nahuman na ang piniliay. Ininagod makagtrabaho hinapsay itong mga nailiher nga kandidato hanya na nga May 2022 elections. Sumalakan Duterte ang pagsuknangan pamumulitika ha kada haros giyo sinusa nga leader ang nakakagbuhag ang mga Pilipino salit diri hulos nga naursaan nasod. Inin may pagisumpay hanira panawagan hin pagkaurusa ha katawhan na nabubuhag tungodin diri pagkakaarabuyon habisan ano nga butang dugang pahini kinahanglanon nga suportahan ang publiko itong mga leader nga malingkod taga-suporta man o diri tungod nga nagtutuo lagi hapon ini nga ang pagkaurusa ansahan nga pitad para maplastar ito nira mga plataporma. Don Leandro Chu, Arangkada Balita. Samtang hamayhan namang araba iton mga magturot-do hanasod an madugangan iton ira gutiay nga sweldo. Sanglit igindudusoy na ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga matuman na an aumento sa sweldo han mga teachers haylo man iya administrasyon. Ad itong report.
Hinhulos nga igingalipay ni Dr. Nilo Ider tagapagyakan handaped Tacloban City Division ang gindudusuyan na nga balodnon ni Presidential Front Runner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga pahitasan ang sweldo han mga magturuddo ang mga pampubliko nga mga eskwelahan na nasod. Ngan kun ini inhulos na nga maging balaod haylarom han magiging bag-o nga administrasyon ipinaagi halidirato ni Bongbong Marcos at tika nga presente nga minimum salary grade level han mga public teachers sa elementarya nga sekundarya tika nga salary grade 11 in may himo na ini ngadto ha salary grade 15 labis na adto nagkakaput na hinitaas nga posisyon. I think papareho itong sentiment naton hinitig ang Department of Education, labi na aton mga teachers. No? Although bagahin premature pa man ini hiya, but these are good plans, no? And that is a very welcome development, no? Kung matutuod man iton hiya, himpagka-welcome hiton kay hinubat naman it madiri iton pag-increase iton sweldo. Sumalapakan Ider nga maihan namang good nga ginpapanmulat hantanan nga magturod doan na sabi nga salary increase tikang padton mga nakalabay nga administrasyon hasta nga dayana. So again, this is a very welcome development if indeed maging matuman ini. Panuyuhan mao nga balod nun nga matagan hinigo nga nasakto nga pagtagad ang mga arabahan mga magturuddo tungod nga numero 1 ang mga empleyado sa sektorhan edukasyon inaada ha delikado nga sitwasyon. J. Barion, Arangkada Balita. Haloy iton purpaluyo nga pahinumdum hanbuatan panlawas sa publiko nga masunod iton health protocols 22 lagi hapon nga panibago nga kaso ng COVID-19 an hipatik din hariyon. Ginaghataman at tunwaray pa magbakuna na magpabakuna na agud malikay or mahilikay hagrabe nga komplikasyon nga durot iton COVID-19. Aditong report ni Sarah May Archaga. 22 ang panibago nga nahipatik nga kason coronavirus disease 2019 kon COVID-19 dinya sinerangan Visayas sa dilangan nakalabay nga semana. Basar manggo da weekly monitoring nga ginpapagawas sa Department of Health tikang Mayo 9 kutob Mayo 15 nga weekly report din umabot ha 1,687 nga mga COVID samples ani gintest tikang haupat nga COVID-19 laboratories din sa rehiyon gumawas nga 22 ang new COVID-19 cases sa rehiyon 8 diin nakada ini 1.30% nga positivity rate ngan mas itaas ini nga ihap kumparahan 14 lang nga panibago nga dugang didahan nakalabay nga una nga semana. Tungod hini ang rehiyon 8 may nakabug-usan nga kason COVID-19 nga 62,104 nga total COVID-19 cases 61,415 o 98.89% total recoveries 668 o 1.08% total deaths 21 o 0.03% active cases. Nakahipatik na maliwat ang buhatan panlawas sin usa nga severe case dinhiya sinerangan Visayas nga napagkay na inaka-admit ha usa nga ospital din rehiyon. Basar naman ha ICU beds suludan 49 nga ginalutaga para ha severe cases 14 o 28.57% dinhi iton mga okupado. Samtang 20.15% naman suludan 1,226 nga non-ICU beds anya naliwat gingagamit. Haihap naman natun mga nabakunahan kontra hini nga makamarate nga virus an Eastern Visayas nakabakuna na maabot 2,680,585 o 68.3% nga mga individual iton mga fully vaccinated na hapagkay na. Ngan maabot naman na 280,495 atun mga mulupyuluwat nga nakakarawat nahan irasyahan nga booster shot. Samtang magpapabili naman nga adalagi hapon na alert level 1 status tinikangan Mayo 16 kutob Mayo 31 na nga tuig ang syudad ng Tacloban, Ormoc, Biliran, Leyte ngan Southern Leyte. Ada na maliwat ta alert level 2 status ang probinsya Eastern Samar, Samar ngan Northern Samar diin magpapabilin and mas mahugot nga mga restriksyon. Sarah May Archaga, Arangkada Balita. Masunod! Price adjustment ang mga pangon nga papliton. Igpapatuman na ang mga masunod ng mga adlaw sumalahad DTIA. Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita.
Igin kakasubo naman pagsumat ng Department of Trade and Industry o kung DTI nga mga masunod nga adlaw, igpapatuman na ang price adjustment ng mga pangunang pabliton kumukabatunan ha panawagan mga manufacturers nga apektado itong pagmahal ngan paghingulang han mga materialis labi na halangyaw. Aadi itong report. Ipapagawas na ang Department of Trade and Industry DTI Regional Office 8 ang panibago nga suggested retail price SRP han mga pangunang produkto o papliton hariyon 8 ha mga masunod nga adlaw. Ini itong ginpahayag ni Eleanor Itulie, Chief Consumer Protection Division han DTI, ginsumalhani ang maong SRP in may daguti ay nga pag-aumento ha pera nga mga produkto ini matungod han request han pera nga mga manufacturers nga mag-increase sa presyo han ira mga produkto. Gindoon han maong opisyal nga umagianay ha mahugot nga balidasyon ngan ginbalansihin maupay han irabuhatan antes aprobahan ang nasabing nga price adjustment. Iniluwat in pinakasahan nga gayon nga magkakaadin panibago nga SRP sa kublahin o sa katuig. Ngani manunugduman din naglabay nga mga bulan hini nga tuig usa an ahensyahan DTI nga nagpagawas hin panibago nga SRP han mga papliton. Jay Barion, Arangkada Balita. Pahimat nga naman para mga online sellers nga mapapamatud-an nga magbabaligyan peke nga produkto mahitungod nga pwede na kamo makasuhan hin cybercrime. Adi ang report ni Sarami Artshaga. Tungod nga mas nagbo-boom na yan na iton online selling, ngan kaodgan ha mga konsumidor ha online na namamalitin mga produkto mapagamit ha balay, pagkaon, mga bado, sapatos, makeup, jewelries, ngan damo pan iba imbis sa mga mall, mas ginpahugtan naman yan ha iton Food and Drug Administration kon FDA, iton ira pagbabantay ha mga hini, labi na nga mas nagtitikada muliwat aton mga nauuwat, nga nakakapalitin mga peke nga mga pampahusay, ngan iba pa nga mga produkto online. Man ngani, maida na yun mahugot nga sumpayan itong FDA ngan Philippine National Police ngan iba pa nga mga ahensya ng gobyerno nga may kalabutan hini hapang umpiskar ngan pagpasakan kaso nga duhan mga online sellers nga namamagbaligyahin mga counterfeit products. So malamang gud FDA makukonsidera na manggod nga cybercrimes at dun mga nakakasupak han mga online violations. Tungod hini mahugot nga sumpayan nga dayon nga pagpapasabot ang mga hintutuinan anigin sasagdo naman ang mga buhatan agud dayon maaksyonan ngan mapasakahanin kaso at dunhin uman nga namamagbaligyahin mga peke nga produkto online nga nakakadarahig naman ha mga mamaralit. Sarah May Artshaga, Arangkada Balita. Nanawagan ang DPWH sa Tacloban City District Engineering Office sa pamunuan han Prime Water Leyte Metro nga magipagkoordinar na hayra opisina kabahin niton pagtakop han mga tinabas nga mga dalan hayra nagpapadayon nga water improvement projects agud diri makaulang hiton trapiko sa syudad. Adi itong report ni Sylvia Abadingo. Iginpapahinomdom utrohan DPWH Tacloban District Engineering Office, HLMWD nga utro makigsumpayan na iraha oras iton pagbuho na liwat ha mga kakalsadahan nga mga apektuhan hiton rehabilitasyon labot la naman na VNG subdivision nga may daliwat ha may sanusi nga dapitan syudad. Diri malilikayan nga an ira sakop nga mga kakalsadahan an matataba sa nasabi nga pipe improvement ngan pagpakusugan pressure at tubig pero igin sumatini nga may danira mga dalan gihapon nga maiigo nga mga bag-o pa lang nga rehabilitar. Assure nga ni namon nga once makakuwang kamo kay diri lot kita ito pwede sumiring nga diri kay that is the improvement of the city of Tacloban. Di kita ito pwede sumiring nga diri. Pero dapat isakto nira lot it ira trabaho nga ininaton mga kakalsadahan na human na gipipinanabas nira nga kung magkukuha nira mag ano iton tatahob na magtataklog isakto nira kay amat nakasalit ira memorandum of agreement nga ira ibabalik as to DPWH standard dapat tumanon nira. Nagmaan naman gud nira opisina kabahin naging buhat anin hydro test partikular ha may downtown area kun diin damo nira ani nakarawat nga mga reklamo bisan man kun diri ha ira iton kasaypanan. Kay kun sugad diri nira matutuman haori nga mga adlaw nga damot nangagi na lobong na ano ginsasayop diri na siring nga Prime Water or LMWD permanente kami DPWH sa diri man kami say
manunumduman na diri palaluwat maiha inagkaadan sinyales sa pagkakaadan rehabilitasyon para no water improvement ang syudad kundiin usaha mga arabahan mga mulupyo pero utro naman luwat nga ginpapahinumdum ang TCDO nga pasabton hira hauras nga magtatak-op iton mga tinabas nga mga dalan haira na sasakupan. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Balik na liwat, regular nga klase ang nga tanan nga eskwelahan hariyon, kataliwan gamiton ang mga ini como polling precincts ha naglabay ng eleksyon. Aadi itong report. Epektibo ka kulop, Mayo 16, Lunes. Regular na nga bumalik ang limited face-to-face classes hatanan nga mga eskwelahan hariyon 8. Inihumanhan pirak adlaw nga pagsuspenderhan klase matungod na kalabay nga piniliay. Sumalakan Jasmine Francisco Qualisita, tagapagyakan ng DepEd, nakabalik na haira mga tag sa eskwelahan ang mga estudyante ngan magturudo nga nagserbe nga mga electoral board han katatapos pa lang ang piniliay. Sumalakan Qualisita nga naging hapsay nga naging mahimyang naman ansyahan nga adlaw han naging pagtikanghan klase kakulop, dinuwaray na sumat nga mga irregularidad han pagtitikang otohan klase. Manggod manunumduman nga ginsuspender ang klase hin pira kaadlaw han bugos nga nasud tigang haton Mayo 2 tubtub petsa 13. Nagpahinumdum naman ang opisyal ha mga estudyante nga kinahanglan gud han mga ini nga sumulod hayra mga tag sa eskwelahan agud mapunuan ang pira kaadlaw nga waray klase han mga kabataan. Jay Barion, Arangkada Balita. Masunod, miyembrohan NPA, nagsurinder hakinapundan Eastern Samar. Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Igin kakalipay luwat pagsumat ang Department of Public Works and Highways nga hinay-hinay na nga nakakabutan opisina iton higyat nga kalampusan hapag patuman han ira mga proyekto hariyon kundiin hapag kay na inaada na hinoy 19% iton nauhuman na hasuludahin 4 ka bulan. Aditong report ni Sylvia Abadingo. Igin paparayaw pagsumat ang Department of Public Works and Highways kon DPWH Regional Office 8 nga nakapagtala hira hin 19.2% nga accomplishment durante ang siyahan nga 4 ka bulan hini nga tuig. Inin kasumpay naghihapon han pinadagmit nga mahuman ang 43 nga bilyones nga kantidad in infrastructure project para hini nga tuig. Tikang dinan Enero hasta Abril inaka din naman na 8.41% nga horita sa target ha pre-construction activities sa year 2022 projects. Ang nakaduga nga umabutan 91.44% nga human na nga ng preliminary detailed engineering works inaka din naman na 98.6%. Basar ha datos sa kubanupat kabulan ha 1,267 projects components para hini nga tuig. Tuloin human na ngan 891 naman iton ongoing nga iba naman in ada pre-construction phase. Sumala ha DPWH nga ginhi kakabuot ni rayton mahuman ang proyekto ha sakto nga oras nga igintalaan bisan man kung may da makaurulang intatalinguhaon ninira nga dire naman ini makakapugong hito nira ginuungara nga target hapag kaya ng Eastern Visayas sinahabutang ha ikaupat nga pantag ha 16 nga mga regional offices nga may the highest physical accomplishment ha implementation han 2022 infrastructure projects ha tuig 2021 nakalabay nga tuig nakahuman ang DPWH hin 21.25 billion nga kantidad in infrastructure projects sa rehiyon como suportahan gobyerno han Build program. Ginko komponera naman ang DPWH Regional Office 8 in 14 nga district offices nga nakahuman naman hin 894 nga mga proyekto han nakalabay nga tuig nga ginalo taga Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Nakatalaan bisitahon hanbuatan palawas ang mga pribado nga mga pampublikong eskwelahan dinya Sinaran Visayas como kaparte iton implementasyon hayra dengue awareness program. Aditong report ni Sarame Archaga. Sunod nga otro pag-abrihan klase bulan ng Agosto, dako naman ang posibilidad liwat nga pagsuludnahan rainy season o katuran, pero mga ginbabantayan iton buhatan panlawas nga mga sakit nga posible makuhay ni nga mga panahon amon ubusipon, diarrhea, leptospirosis nga labi na gud ang dengue. Tungod hini nakatalaan man bisita iton Department of Health nga ton mga pribado nga pampubliko nga mga eskwelahan, labi na nga posible diri na limited face-to-face classes iton matatabo. Tungod nga ada naman ha mas sabubo nga alert
alert level system itong Sinerangan, Visayas, di nakatalaan hira magdumarahan ira dengue awareness program. Ini nga programa manggo din nanunuyo nga bisan naton mga kabataan in matutduan na kunti paunan o makakalikay hini nga makamaratay nga sakit nga posible nira makuha diri laha ira kalugaringon panimalay kundi bisan mismo ha mga eskwelahan. Labi na good kung manunumduman maida maabot ha 268 na nga kason dengue iton Sinerangan, Visayas, diinduhan na dinhi iton naawat ngan ini nagtika nga haro Leyte ngan Calbayog City nga pareho naman mga kabataan pa. Salit so ganagudlay iton paniguro yenahan DOH sa gudiri na madugangan pa ini nga ihap haton mga namamatay tungod sa sakit nga dengue. Labot laha paglilibot nakatalaan gihapon manhatag gina iton DOH ang mga nets sa mga eskwelahan labi na iton adto mga tayaw nga lugar. Tungod naman nga masukot na iton pag-inuran, pahinumdumla naman ang DOH nga ipabili ng pagiging limpyo halawas, sugad man aton mga bungsaran, agud makalikay hini nga sakit. Sara May Artiaga, Arangkada, Balita. Arangkada Police Report. Nagsurrender na balik ang gobyerno ano sa nga miyembrohan rebelde nga NPA ha kinapundan Eastern Samar. Adi ang report ni Dunkirk Riquies. Nagsurrender no sa nga anay miyembro han New People's Army nga ginkilala kan alias Bater ha otoridad han 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company didto mismo ha ira headquarters ha may barangay Benavista kinapundan Eastern Samar. Hi alias Bater en 57 anyos nga parag umang residente han na General MacArthur Eastern Samar nga nan iya miyembro in anay na operate ha mga lugar han lawaan ti kadto ha syudad han Borongan han nasabi nga probinsya. Ha mahugot nga implementasyon han Executive Order number 70 NTF-LCAC han 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company in nakumbinser hi Bater nga sumurrender. Ngan kalakip piniin iya naman nagintubyan ang duwa nga M16A1 Elisco nga may daduwa nga long magazine hinkanan M16 upat nga short magazine hinkanan M16 132 kabugos nga 5.56 nga bala usa nga improvised explosive device hand grenade ngan bandolier. Hi Bater na adayan ha kustudiya han 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company para ang dokumentasyon ngan sakto nga disposisyon. Dunkirk Riquies, Arangkada Balita. Arangkada Weather Update. Arangkada Weather Update. Magkakamay-ada hin masukot na bagdampog han kalangitan nga may dahitaas nga tsansahin mga paguran an Batanes, Babuyan Islands ngan Ilocos Norte. Inindara hiton epektuhan frontal system samtang mahitungod hiton presensya naman han mga localized thunderstorms an Metro Manila nga nabibilin pa nga parte han nasud. Hin magkakamay-ada hin usahay lang nga madampog nga kalangitan ngan may da posibilidad hin puro-puro nga mga paguran an probinsya Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Samar ngan biliran. Hapan kabugusan nagmumulay itong temperatura tikang 25 nga 34 degrees centigrado. Dinhi naman na Tacloban padayon nga magkakamay-ada hinusahay lang nga madampog nga kalangitan nga may da tsansahin puro-puro nga mga pag-uran habugos nga syudad. Ginbabanabanhan pag-asa nga magpapabilin ini nga maupay ang kahimtang han panahon tubtob hiton Sabadong adlaw. Nagmumulay naman niya na ang temperatura ha mapasok-pasok nga 26 nga 32 degrees centigrado. Ngan amo adto ang aton mga naging kabugusan han mga notisya yan ang adlaw para hiton mga kadugangang impormasyon. Bisita hala niyo ang aton Facebook pages san FMR 100.7 ngan PRTV Tacloban ngan i-download ang FMR app ipinaagi han Google Play Store. Pwede na niyo gihapon makita ang aton mga balita via YouTube. I-search sila ang PRTV News at Tacloban ngan i-like ngan mag-subscribe na ngan i-click ang notification bell para maging updated han aton mga balita. Ako, Hijay Baryon, ngan maupay nga oras haton nga tanan.